Amen. Magandang umaga po sa lahat, sa bawat isa. Maraming salamat po sa ating Panginoon na binigyan tayo ng kayahan na umawit at pagkakataon na umawit sa Kanya. Amen po. Amen. Good morning po. Ohayo gozaimasu, Lord Paso. Muli, salamat po. May Nichi, Inshumi, Benkusteru, kami sama no Koto, Koto ba? Arigato gozaimasu. So, sa lahat po, magandang umaga po. Magandang umaga po sa mga nanonood sa online, live, sa YouTube po yan. Mamaya, makikita po natin at i-share po natin sa bawat isa po, sa bawat kapatiran na kung saan naroon sa Amerika. Good afternoon. Si Margaret, si Mimi Jean, at ang mga taga-Canada, Hong Kong, sa iba pa pong lugar na kung saan nakakarating itong ating live. Nanay Lulita, sa mga taga-Pinas po, good morning. Aga pa dyan, pero si Chang Emily, si Ate, Annabelle, good morning po. Nanay Lulita, si Maribel, at sa mga taga-Japan. Ang ating pag-sorter today ay si Ruby, Sis Beth po, kasama niya kanyang asawa. Ayun, salamat po sa nilang dalawa, sa teamwork nilang dalawa. At ang magbabasa po ng Bible verse ang kanyang asawa. Siya po ang volunteer. Salamat sa Diyos sa inilalagay sa puso ng asawa niyo. At talagang makibahagi sa ating gawain. Din man siya, hindi ko ito hadlang para makasama natin dito sa mga gawain ganito. Salamat sa buhay ni Sis Beth. Kasi po yung ginagamit para sa kanyang asawa. Isang testimony po, napakagandang testimony. Nagliliwanag si Sis Beth sa kanyang asawa, kaya ngayon po natin ang kanyang testimony ngayong araw na ito. Sama-sama po tayo. Bago po yan, Sis Ana, good morning po Sis Ging. Sino pong nais na prayer umpisa po natin ng panalangin ating gawain. Unahan po tayo. Amen. Kapuso po ang nagbabahagi mo ngayon si Suspect. Talagang sobrang blessed. Ayun, si Chang. Puso si Chang. Sige po, Chang. Bigay si Yes, Lord. Amen. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, na buhay, makapangyarihan ka sa lahat. Hallelujah. Good morning po sa lahat at good morning po sa ating Panginoon na muli po, andito po tayo, Lord. Amen, Diyos, makapangyarihan ka sa lahat. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka po namin sa oras na naman pong ito, na umaga na naman pong muli. Kami po ay yun na naman pong ginising at kami po ay yun na naman sa biyayang buhay, biyayang kalakasan. Salamat po sa iyo, O Diyos. Tunay nga po na nagagalak na naman po kami, na kami po ay nagkakapangitan na naman po sa anumang sulok ng mundo, Lord. Ang bawat isa ay nandirito upang makabahagi ng mga buhay at mga salita mo po lamang, Lord God. Salamat po sa lahat. Salamat po sa amin pong Sister Beth po, ang amin pong magpapahayag ng kanyang pong mga buhay. Kaya, Lord, salamat po sa kanilang mag-asawa, Lord God. Salamat po sa lahat. Salamat po sa man tayo naroon na bansa. Lord, umaga man po o hapon o gabi, Lord, salamat po sa lahat. At tunay nga po, Lord God, na pagkaisahin mo po kaming lahat sa mga gawain na ganito, Lord God, na kami po ay laging nakakapagbahagi o nakakapakinig saan man kami naroon na tahanan. Lord, salamat po. Tunay nga po na magalak po kami dahil may gawain po kaming ganito. Lord, salamat po at patawarin niyo po kami sa amin anumang pong pagkukulang po namin sa isip, sa salita man po, sa gawa. At tunay nga po, kung may mga karamdaman, Lord God,
Ibangan mo po sila sa kanilang banig ng banig ng karamdaman nga po, Lord God. Salamat po sa kanilang lahat. Tunay nga po na pagpalain mo po kaming muli at nawa pagkaisahin mo po ang aming mga puso, Lord God. Holy Spirit, pumarito ka po at bumaba upang kami po ay pakinig, lalo na po ang aming pong Sister Janet, Pastora Janet, Sister Lily, Lord, lahat po na nandirito, Lord, sa umaga pong ito. Tuloy nga po, bagamat mainit daw po sa kanila, pero Lord, nandirito po ang bawat isa upang araw-araw po kami makapagbahagi at makapagpakinig ng mga bago lagi, sariwa, Lord, ng mga salita mo po. Yun lamang po, Lord God, salamat po sa lahat at tunay nga po, pagpalain niyo po kami. Tunay nga po, sa umaga pong ito, isang napakagandang umaga po sa amin pong lahat. Sapagkat kayo po amin, Diyos na buhay, Diyos makapangyarihan. I-bless niyo po kami, Lord. Ito po aming sinasamot din na dalangin sa iyong magtamis na pangalan. Aming Diyos na tagapagligtas. Amen and amen. 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 Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat po. Chang Emily. Ayan. Maraming salamat po, Chang Emily. Ang kakaganda. Sabi niya na tuminom sa puso ko. Sabi niya magalat tayong lagi para malinas ang ating mga espiritu po. Sa 1 Thessalonica 5:16, 17, 18 po, mga galat tayong lagi. Magsipan na lang walang patid. Ito po yung ginagawa natin ngayon po. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat sa iyo sapagkat ito ang kaloob ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. At huwag ninyong patayin ang linas ng espiritu. Ito po yun. Kaya lagi tayong may gawa na ganito. Nagsusumikap, intentional na lumalapit sa Diyos para manatiling yung payaw sa puso natin. Huwag mamatayin. Kaya po, huwag lumamig dahil ang nais ng Diyos, lagi tayong mainit sa presensya ng Panginoon. Yung po yung panalangin si Chang Emily ngayon. Kaya sabi po natin, intentional, everyday. Kahit ano pong gagawin natin, hindi lang sa umaga pa lang, andun na yung presensya ng Panginoon, nag-aalab na ano po. Salamat. Salamat po, Chang Emily. Sige po. Salamat po natin. Mamapahaba pang sabihin ko at ako'y nag-aalab po. And itong height po natin, ang Sis Beth, kasama po niya kanyang asawa na magbabasa ng Bible verse. Salamat sa Diyos sa mag-asawang ito, puli ng Panginoon at sa buhay ng bawat isa. Sige po, nato na po tayo sa pinakapuso ng gawain ito, ang salita ng Diyos. Amen po. Sige po, Sis Beth. Freya, good morning. Good Ohayou morning. gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Good morning. Ohayou gozaimasu. 皆様の元気なお顔を朝から見れて嬉しいです。 Maraming Wow. salamat daw sa mga ngiti, sa mga magagandang ngiti sa umagang ito. So, ちょっと待って。いいよ、最初は。じゃあ、いいよ。俺もやるの？はい。いや、umpisahan,ちょっと待って。 Okay. Ano pong verse ang babasahin niya? すいません。これ、verse 20の。恥ずかしいですけども、これ、ルカ以下言わせていただきます。はい。で、22。やる？うん。はい。ルカのじゃあ、 22の。ちょっと待って。うん。はい。ルカスによる福音書。Mm. 22の42項目。聖書。TLAB。 Luke 22:20. こう言いました。父よ、もし御心ならばどうか私の杯を私から取り除かないでください。しかし私の思いではなく御心がなるようにしてください。こっち？はい、またい。次は、じゃあ次、マタイに来た。マタイ。マテヨ。
Mateo 5の3から12こう。 Mateo verse 6. いくよ。 Mateo 5:3 verse 12. 幸せな人々3尻か。神に望みを置く人々は幸せである。その奥にはその人たちのものである。4悲しむ人々は幸せである。彼らは皆さん慰められます。5 Amen. ね。柔和な人々は幸せである。彼らは地、これ第一かな、を受け継ぎます。6心のきれいな人々は幸せである。彼らは神様を見れます。7憐れみ深い人々は幸せである。彼らは同情するだけでなく相手を大切に思い助けたいと思い、私たちも助けられます。8心のきれいな人々は幸せである。彼らは神様を見られます。9平和を実現する人々は幸せである。彼ら私たちは神の子と呼ばれます。10正義のために義のために迫害される人々は幸せである。迫害。天の奥にはその人たちのものである。11私たちのためにあなた方を罵り迫害し、あらゆる悪事を着せ偽って告白する人たちは幸せなのこれ。幸せです。テーブ喜びなさい、楽しみなさい。天においてあなた方の報いは大きいです。あなた方より前の預言者たちを迫害したことを思い出しなさい。アーメン。 Amen. Amen. Ano ko lang sa Tagalog po, yung 途中ちょっと指があれだよな。迫害、ano ko na lang yung binasa po niya kanina, ulitin ko na lang po sa Tagalog, yung Lucas Lucas 22 verse 42 na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ngayon, may huwag mangyari sa aking kalooban, kundi sa iyo. Tapos yung Mateo 5:3 verse 12, ang mga pinagpala. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamahalin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumusunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos.
Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Yun lang po. Salamat. At ito yung inaano sa akin ni Sis Miles kasi ano ko po yung aking testimony po na dito nga sa Mateo po, Mateo 5:3 verse 12, yung pinagpala po yung mga taong inaapit. Kasi po, ikukwento ko sa inyo, 3 days ago, nung mga 1 week ago, nagkaroon po ako ng problema ulit sa kabila. Tapos, na-share ko ng konti kay Sis Lily. Then, nung Friday po, sana ako na lang po yung wag na lang sana isama yung tao na hindi naman ang asawa ko. Sana ako na lang yung gawa niya ng hindi magandang istorya. Tapos pinupost pa talaga sa face. Siraan na lang niya ako ng siraan. Wag na lang po yung asawa. Ganito po kasi yun. Iba po tayo yung nalito sa Japan. Pag may anak tayo, pag yung bago natin ipasok ng grade 1 yung anak natin, lahat ng number natin sa bahay, number natin sa cellphone, is kukunin talaga ng teacher kasi kung ano mangyari, yun ang katawagan. Tapos, may isa pa silang kukunin na number sa kamag-anak just in case of emergency. Ang nakalagay po, ang number pa ng asawa ko. Then, tawag no Friday kasi nag-uulan. Then, nagkukumapulog. Tawag yung teacher ng anak niya sa nanay. Pero, nakita po kasi namin nandiyan yung sasakyan niya. Wala naman po kami hindi po kami nag-uusap. Hindi yata niya sinasagot. Siyempre, ang asawa ko po ang kung hindi sila sasagot, bali ang asawa ko ang tatawagan nila. Tapos tumatawag yung teacher sa asawa ko at sinabi na wala pong magsundo sa pamangkin niya. Dahil yung tatay tinawagan, wala pong sumasagot. Tapos, yung nanay tinatawagan, walang sumasagot. Sabi ng asawa ko, nandyan kasi yung sasakyan niya. Sigurado nandyan siya. Sabi ng teacher na kanina pa po akong tumawag, hindi sumasagot. Tapos, bago mag-alas 6, tumawag ulit po yung teacher na wala pa rin pong tawag. Nag-alala siya gabi na hindi pa sinusundo yung bata. Sabi ng asawa ko na pasensya na kasi mayroon kami konting alitan ng kapatid ko. Tawagan niyo na lang ulit kasi nandiyan talaga yung sasakyan. Kanina pa po tumatawag ulit kami, wala daw sumasagot. Yan ang po ang sabi. Tapos siguro sa na rin ang siyempre pamangkin niya, tapos gabi na, mag-alas 6 na.
tumawag siya, sabi niya, sige, kawawa naman yung bata. Siya na lang daw nag-isa sa school at saka ano na rin yung anak ko. Sino yung mga teacher gusto rin umuwi kasi 2:00 pa lang tinatawagan na kasi nga may ulan at may kidlat. Maaga pa lang, mga 2:00 pa lang tinatawagan yung mga magulang na kukunin na nila yung mga anak nila. 2 pa lang kasi ng hapon tumatawag na 6:00 na kaya para na siguro ng asawa ko sinundo niya yung bata. Pag sundo niya sa sabi, susunduin ko. Sabi ko, ikaw ang bahala. Sabi ko, sinundo niya. Pagbaba ko ng bata, dito sa, kasi magkapit-bahay lang po. Tumakbo kagad yung bata, tinawag niya. Pag may magsundo sa'yo o may tumulong sa'yo, sinabihan lang niya yung bata. Anong sasabihin mo? May sasabihin ka, di ba? Ganun daw na. Arigato, thank you. Tapos po, tumakbo yung bata. Kasi siya po nagsundo, kahit dyan lang naman sa kabila, sabi niya, sandali yung time mo ako. Sinamahan niya yung bata. Tapos, pagbukas, binuksan ng bata yung pintuan nila, talakala. Tumakbo yung bata sa loob ng bahay nila. Tapos nandun yung ina. Sumisigaw, sinagaw niya si Kaso. Ang kailangan mo? Thank you for charging me. Tapos sabi ng asawa ko na, kasi kanina ka pa tinatawagan ng school. Sabi niya, wala akong nadinig at saka wala akong nakita sa cellphone. Ang sabi ng asawa ko, kahit na alam mo kung anong uwian ng anak mo, hindi ka ba nakalala, 6:00 na. Tapos, busy ako maraming ginagawa, ganun. Tapos, nadinig ko kasi na gano'n na yung conversation nila. Pinuntahan ko po yung asawa ko. Halika na, umuwi ka na. Kasi, wala din papuntahan yung, pag-uusap. Tapos, napaliwanag lang ako sa kanya na kung nanay ka, mag-alala ka na 6:00 pa lang, 6:00 na, hindi ko kasi sinusundo yung anak. Then, sinusunduhan niya ng pinto ang asawa ko. Siyempre, sa inis din siguro niya na siya na nga nagmamalasakit. Tapos na siguro nagsabihan niya na hindi yung salita ng bakero dito sa Japan. Tapos, bibuksan niya yung pintuan. Yung pintuan namin, yung parang bintana nila, glass kasi lahat. Kinakyo po niya ako 2 beses. Tapos, naiyak pa ako kasi bakit ganun na pinauwi ko lang naman si Kaso ko. Ayaw ko silang ayaw ko silang pa ng mga salita ng gano'n. Kaya pinauwi ko lang naman. Hindi ka umuwi na tama na nakuha mo na yung bata. Tapos kinabukasan ko, nilagay niya po sa Facebook na ilagay ko na lang doon niya pinabos. Kasi friend po sila ng yung pamangking kong namatay ko ng cancer. Friend po sila. At sabi sa akin ng kapatid ko, nagpost dito yung sister-in-law mo. Pero, ang haba-haba. Kasi nakalagay daw kasi, dito ko na lang yung pinapost ang kasi maraming CCTV, human CCTV sa Facebook o sa niya, hindi ko alam. Tapos yun nga, sabi ng kapatid ko, para ito sa kapitbahay kong mag-asawa na mortal kong kaaway. Kaya sabi ng kapatid ko, baka kayo, pinabasa ko. At yun nga kung sinasabi niya na, kung totoo, ang sabi niya, kung totoo talaga galing sa puso mo, nasusundo yung anak ko, alam mo naman na nandiyan yung sasakyan ko, dapat tinawagan mo. Matatawagan siya, itinatawagan na nga po siya ng teacher niya, sinasagot. Sabihin mong papasalamat ako. Hindi po ang papasalamat ang kailangan ng asawa. Tapos, sinasabi niya, kaya pala nagtatakbo yung anak ko at na-trauma. Dahil pagbukas, pagtingin ko, may demonyo pala. O parang nangilabot po ako na parati po sa nagsisimba at sabi niya, kaya pala nanginginig at na-trauma daw yung anak niya. Pumasok daw sa loob. First time daw
na umuwi ang anak niya na nag-lock doon ng pintuan. Yun ang sabi ko niya sa post niya sa Facebook. At yun pala nasa labas pala ang demonyo. Hindi. Tapos sabi niya, tapos sabihin mo, pasalamat ako sa'yo. Hindi pa daw, yun ang kwento niya na hindi pa daw binibigay ng asawa niya yung number niya sa school. Kaya imposible po yun kasi pag pinapasok natin mga anak, parang hindi, may anak po ako. Alam ko yun, pag papasok ng anak mo, siyempre kukunin sila yung number kasi contact number. Kaya po siguro, nakita ng anak ko, at siguro hindi po ng Panginoon na kaya nakalagay po nga dito. Para na pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang mga pagsusunod ng kalooban ng Diyos. Nagtaka po ako na sinabi ko na yung pwede na kayo magbasa ng verse noon. Sabi niya, oo. Kaya lang, hindi ako pwedeng, may hirapan ako magtagalog. Tapos ko si Smiles na, okay lang kaya akong, okay lang yung sis. Tapos ano mo na lang sa Tagalog yung mga nakaano sa yung Mateo sa Mateo 5:3 verse 12, tsaka sa Lucas 12 verse 42. Iano mo na lang ang gano'n. Kaya dito nakalagay na yung mga yung kasinungalingan dahil sa akin, masaya kayo at mag-alak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Na itong verse na to na para nalagi sa amin na kahit inaapya kami tapos siya na papayag ko po siya talagang walang isang salita na babasahin siya magbabasa. Basta kaya siguro niya na hingi po ng Panginoon ang puso ng asawa ko na ano din niya yung sakit na naramdaman niya na despite sa ginawa yung kabutihan tapos ganun pa sinasabi sana hindi na lang pinost ko talaga sa Facebook at sobrang sinisira niya yung asawa ko pero pinaliwanag ko sa kanya sa Japanese yung pinipost niya anong sabi ng asawa ko wala akong pakialam na i-post niya kung ako ng pinakamasamang tao sa mundo dahil sa sarili ko alam kung sino ako hindi ako natatakot hindi ako nahihiya Amen. Ayun, hindi ako nahihiya sabi niya dahil kung yung mga kaibigan niya sa Facebook kung may kakilala ako doon sila nakakilala sa akin no? Kung ako magsalita sila kahit ano pang kasinungalingan kahit pang kasamaan tungkol sa pagkatao ko hindi ako natatakot kaya talagang salamat talaga ako sa Panginoon na talagang parati siyang nakaano sa amin nakagay siya sa akin sa aming mag-asawa at sana din sa hipag ko na yung puso niya yung utak niya yung mga panalitan niya sana parati siyang ba kasi kaya sinasabi ng asawa ko anong tinutext niya yung kapatid niya anong meaning ng pagsisimba niyo na ang asawa ay ganun na lang magsalita sa akin magsalita niya ng hindi maganda ang asawa ko na ang asawa ko ay bayaran ng babae sana hindi na lang kayo magsimba kung gano'n na naman pala ang simba kayo ng simba linggo-linggo tapos gano'n naman sinasabi na na salita napakasakit para sa akin kasi asawa ko yung sabihin niya na ang asawa ko binibenta yung katawan niya tapos nagmana yung anak kasi playgirl daw ako binibenta kaya sa anak ko napakalalibid na kaya kahit gano'n hindi na dati kasi masyado ako magalitin pero parating pong sinasabi niya iba po na
huwag tayong gumanti. Hindi tayo ang gumanti. Ang Diyos, alam ko kasi ang Diyos lang naman ang nakakita sa mga ginagawa natin. Siya lang po ang Panginoong Jesus ang nakita sa mga ginagawa natin. Kaya hindi ako nagkagalit kahit nung kahapon, nung linggo. May kinuha pa ako sa posto namin na may order kasi ako. Nakita niya ako, pinakya niya ako at sinabi po niya, ay, ang bayan ng babae. Pero hindi na ako nagagalit. Ewan ko po, hindi ko maintindihan dati pag nadinig ko niya mga salitang yun. Nagagalit po ako kaagad. Kasi, tapos kahapon, noong Sunday, bakit kaya hindi ako nagagalit? Parang tinawanan ko lang siya na, ganun ba? Ganun ba? Eh di wow, ganun na lang yung nasabi ko. Amen. Tapos pinicturan niya kami ni kaso dahil tumawag siya ng polis. Tapos pumunta yung polis. Tinatanong yung pangalan ko, ganun. Tapos sabi niya sa ako, bakit? May tumawag daw sa kapila. Ano bang kaso? May nananakit ba yung, ano bang sinabi? Inanakit ba yung asawa ko? Wala. Kaya, natawa ng asawa ko na may kaso pa nga sa amin na hindi na pa, may isa pa siyang kaso, may demanda pa siyang isa sa ginawa niya sa akin noon na hindi ko na pinagpapatuloy sa asawa ko at sabi niya, okay lang sa'yo, no? Na hindi mo na ipagpatuloy. Sabi ko, okay na, wag na tayong gumanti kasi na lang, hindi tayo ang dapat. Yung kamay natin, hindi natin dumihan sa taong yun. Ipasa Diyos na natin lahat. Sabi niya, ang sakit-sakit kasi ng mga sinasabi niya, okay lang sa'yo. Sabi ko, okay lang. Hindi na, tahimik na kami. Wala na kami, tahimik kami. Pero yun nga pong ginawa niya noong Friday, yung sinundo yung anak niya. Ang sinundo na asawa ko na. Kaya tayo na tao, ang dali nating mangusga talaga, dahil tayo sa kapwa natin, dahil tayo magsalita ng mga hindi magagandang salita. Pero, parati ko na pagdasal na, Lord, ikaw na pong bahala sa kanya. Siguro, gusto niya talaga, si Tanin talaga, gusto niya talaga akong, gusto niya mapunta talaga ako sa kanya. Pero, hindi siya magtatagpong pwede dahil kahit anong mangyari, hindi ako padadala sa kanya. Kahit paano pang sabihin ang kaaway ko, bayaran naman ako babae, ang asawa ko walang kwentang tao, demonyo. Hindi namin po ayaw namin na pagdating po ng panahon na pag kinuha na po kami ng Panginoong Diyos na hindi pala namin siya makasama kasi naghihiganti kami kung ano yung sabihin ng kaaway. Pinapatulan namin. Kaya hindi po kami pumapatol. Na ako po kung ano yung nababasa ko sa Bible na mga dapat hindi mo gawin sa kapwa mo para mapatawad ka ng Panginoon. Para na magiging anong tawag yan? Mapapatawag ka ng Panginoon at makasama mo po siya. Yun lang naman ang kailangan po natin, hindi yung kayamanan. Dati po, masaya ako nung pinagbili ako ng asawa ko ng magandang bahay sa Pilipinas. Masaya sa ako po, parang kami lang yung mayaman sa Bisaya. Pero hindi pala yun ang kaligaya. Tapos, ngayon nga, yung wallet ko, pag singin lang ang laman, hindi na kasi muna ako pinag-work ng asawa ko. Kasi hindi naman talaga niya ako pinag-work. Wala lang kasi akong magawa sa bahay para naboboring ako. Para hindi lang din bumabalik yung depression ko. Although hindi na talaga. Salamat po dito sa morning devotion. Dito po nag-attend ako ng Bible study. Dito po talagang ang laki ng pinapasalamat dito sa Bible study. Saka sa Panginoong Diyos na talaga po nawala po yung siguro may kunting naman ako pero talagang as in yung depression ko po yung anxiety ko pero kakagad wala pero yung depression talagang hindi na po ako wala parang magic na nawala po siya sa katawan ko. Kaya, yun talaga ang minsan hindi ako nakakapag-attend kasi minsan may mga din ako, may taka din ako, minsan din nagtalapon.
naghanap ako ng trabaho kasi parang naboboring na kami dalawang mag-asawa na kami ginagawa dito sa bahay. Pero kahit hindi man ako nag-attend ng morning devotion, kahit pa akong nagdadasal po sa Panginoon, nungi pa ako ng kapatawaran sa Kanya kung minsan nakapagsabi din ako ng nakapag-isip ako at sa bibig ko nakapagsalita ako ng hindi po minsan maganda. Para di ko pong hinihingi ng tawad po yun sa Panginoon. Kaya, yun na lang ang talagang sa inyo po dito sa sa morning devotion. Sa inyo po, Sis Janet, ang laki-laki ng galing po sa puso ko. Parati ko pong sinasabi sa inyo, Sis Miles, na dahil po sa inyo, ang laki po ng pinagbago ng pagkatao. Pero hindi naman talaga ako masamang tao. Pero, dati kasi napaka-addict ko po sa social media, sa TikTok, pero ang TikTok talaga, yun ang unang pinagbawal sa akin ng asawa ko na wag na. Ipinapadali talaga yung TikTok sa akin. Dati kung ano-anong meron lang ako kung mga masasamang salita, pinapost ko kalat sa Facebook. Pero hindi rin pala maganda yun. Yun, nangyari pa po, salamat po ako sa inyo, sa Jesus Lily, at saka dito po sa lahat ng mga kasamahan ko dito sa morning devotion. Maraming po salamat sa inyo. Dahil po sa inyo, dahil po sa salita ng Panginoon, alam po na kayo ang ginamit ng Panginoon para mabuhay na po. Amen. Totoo po yun. Hindi para natin, hindi natin kailangan ang kayamanan sa ang pera, ang fame, kung ano pa man ang kailangan natin. Na kung pupuli na tayo, na may ligtas tayo, na makasama natin siya. Yun lang pala, yun ang pinakamahalaga sa buhay natin. Hindi pala yung maragyong buhay, magagandang damit, magagandang sapatos. Hindi pala yun. Ang kailangan natin, ang dasal, ang pagpapatawad, mapagmahal ka sa kapwa mo, na hindi ka magtanim ng galit sa kapwa mo. Yun po, marami ko po natutunan sa atin po ng morning devotion. Ang laki lang pasalamat ko. Parati ko po sinasabi sa asawa ko na dati hindi po kasi alam mo, nalala niyo naman po na ang mga hapon hindi po sila naniniwala kasi ang ilasin iba ang religion nila. Pero parati ko pong kwento na at nakikita niya hindi yung depression ko parang unti-unti nawawala. At nakikita niya parehata ako nag-attend. Ano yung ginatinan mo? Sabi ko, parang sinusyoke lang ako, this is Miles, na ganito. Pero hindi niya sinasabi na mag-attend ka, diba? Makinig ka lang, sabi lang. Hanggang nakinig ako. Tapos sinasabi ko po na nasa kanya na siya yung pinaka-leader namin, si Sis Janet. Tapos at saka yung kapatid niya. Tapos, pag alam mo, pag nakikinig ako ng mga, pag siya po yung nagsasalita, parang na-hypnotize ako, sinasabi ko sa asawa. Kaya sinasabi na parati niya na, binabasa ba niya yung habang nagsasalita po kayo, sinasabi, binabasa ba niya yun nung sabi ko, hindi. Paano, ang haba ba na sinasabi? Ano yun? Yung sinasabi niya, yung habang nagsasalita siya, yun yung inano ng Panginoon sa kanya na, yung pumapasok sa isip niya, dahil sa hanggang parang, hindi, siguro sa umpisa, hindi mo talaga siya mapapaniwala sa gano'n. Hanggang sabi niya na, nagulat ako nung pumunta nga kami sa doktor. Kaya parang last check-up ko na yata yun. Yung sinasabi na hindi naman na okay na hindi na siya umiinom ng gamot. Bakit? Kasi may litchi o inoris din. Naiyak po ako. Wala akong sinasabi na gano'n. Na magsinungaling na sa doktor na ganyan. Para lang hindi na ako babalik. Siya mismo po, nagpatunay na
gumaling ako, may litsi o inulistel disyo, may napilipin din. Yung wakawakan na yung takido, di mo sugoy o sa mga kawata mo, ni Moriro yung nakakatulog na daw ako. Hindi ko na kailangan ng, hindi na ako nakadepende sa gamot. Kaya, doon ko rin na talagang makapangyarihan talaga ang Panginoon ang mga dasal dahil kaya asawa ko na Japanese, nahipo po niya ang puso ng asawa ko. Tsaka kagabi nung pagsabi ko na gano'n, alam mo, tuwang-tawa kami, Mrs. Palsa. Naiyak po ako na napapayag ko po siya na na walang ayoko kasi dahil wala ako. Dahil mo na, sabi, dahil mo na, hindi mo Tagalog ko di kinay. Hindi ako pwede sa Tagalog kasi talagang bulol-bulol kahit ako hindi ko maintindihan. Kaya sabi ko, itanong natin kay Sis Miles kung okay lang na Japanese version yung sabihin mo. Sabi niya, okay lang yun, wala naman po. Okay lang yun na, okay lang po. Kay Ate Janet na, okay lang na magsalita si Kuya sa mababasa ng verse, pero Japanese. Tapos, mo na lang, mo na lang din, babasahin mo na lang din ulit sa Tagalog. Kaya tuwa po ako na na talagang ang Panginoon gusto niya talaga ng kami na mamapalapit kami sa Kanya at sa mga tulong niyo po. Maraming pong salamat. Ko lang talaga na bakit kaya may mga tao na sakit-sakit lang po sa akin, bakit kaya mga tao na ang dali nilang manghusga sa kapwa nila. Pati yung tao na wala nang ginawa matama. Sana ako na lang yung sinasaktan ng sakit kasi nasabi niya hindi mo niya yung asawa ko. Pero naisip ko na ang nagsabi ng asawa ko ay demonyo. Ang demonyo siya, hindi. Ang nagsabi ng asawa ko ay demonyo. Siya ang totoong demonyo. Yun yung nagsabi, yun ang nagsabi sa asawa. Na siya ang demonyo, hindi ang asawa. Kaya, kahit na pang sabihin niya na hindi na niya ako matitignan kahit paano pang panira niya sa akin, pang sabihin niya sa akin, hindi na ako magagalit. Hindi na ako iiyak. Ihingi ko na lang ng kapatawaran yung mga sinasabi niya. Ihingi ko na lang ng kapatawaran sa Panginoon na tatawarin ko sa Panginoon. Hindi niya alam kung anong sinasabi niya. Hindi niya alam kung ano yung nasa utak niya. Dahil puno-puno po siya ng galit. Puno siya ng galit, hindi ko alam bakit ganun ang galit niya sa amin. Na napakaliit lang ng dahilan ng pinag-ayawayan namin na nagkukwento lang about sa basura na pinakuha ng asawa ko. Noong time na yun, umuwi kami ng Pilipinas. Hindi ako nagkwento noon. Ang nagkwento sa kaibigang nag-away-away sila magkaibigan, tapos nagkwento sa akin. Hindi ako totally nagkwento noon. Yun ang kinagalit niya ako na pinag-send niya sa Facebook. Siyempre, noong time na yun, sumasagot ako na, pero hindi sagot na bakit ka ba nagagalit? Wala naman ako minimension. Minimension ko lang about sa basura na, ano ba naman yun? Yung basura nakaabot pa sa Baguio nga dapat sabihin ko, parang joke lang. Pero ang haba-haba po ng comment niya na nakakasawa na, pinapano pa talaga. At ko pang nakakasawa, ngayon nga lang ako nag-post sa Facebook kasi ang tagal sa Pilipinas. Hindi po ako nag-Facebook sa Pilipinas kasi mahina din ng wifi. At saka, pag umuwi po kami ng Bisaya, syempre, ang una ko pong so yung pamilya ko, yung mga social media. Ang pamilya ko na magkasama kami, kakain kami masaya, na reunion kami magpipinsan. Yan po yung hindi po yung mga ano-ano yung mga chismis yung inatopag ko pag umuwi kami sa Bisaya. Kaya po, yun lang naman ang una namin pinagawain. Hanggang kung ano na pinagsasabi nung pumasok na ako, ay nandito palang demonyo. Pag magsasampay ako, pag nakita niya ako sa labas, ay buhay pa pala yung demonyo. Pero pag nakikinig ko yung sister, parang gusto po siyang patayin sa totoo lang. Ay, dito pala yung babaeng bayaran. At
least ako, ang daming gusto mong pakasal sa akin. Ikaw, sino ba yung gusto sa lahat ng lalaki? Ginagamit ka lang. Sa kung bayaran ka, nagbabayad. Na, marami pong nagsabi na huwag pong pakinggan kung hindi naman totoo. Kahit hindi po totoo, masakit po sa akin. Hindi naman po talaga totoo. Nabayaran ako. Pero umadinig kahit sino naman masakit. Tao lang po ako. Tao ako. Lalo na po yung hindi po ako mahina. Ang puso ko, napakaano ng puso ko po. Kaya kahit gano'n na hindi matotoo, pero yung mga salitang bayaran, yung natotoo sa akin, nagpagamit ako ng lalaki para bigyan ako ng pera. Bakit ako mag-tiis magtrabaho, yung mga kamay ko napagpud na nakatrabaho kung yun pala ang trabaho ko na tumihaya lang, tapos may pera na ako. Yun na kasi bato ko iniisip na gano'n, paano niya ako, dito lang kami nagkakilala, nung pinakasalan ako nasa ako. Bakit nasabi po niya yung gano'n sa akin? Kilala niya talaga ako. Kaya yun ang sakit-sakit para sa akin. Lahat na lang, parati na lang yung sinasabi na bayaran akong babae. Pero ngayon hindi na po ako nagagalit. Noon na nagagalit ako. Pero yan, hindi lang. Kasi nga sa Bible, di ba po, si yung maduming babae. Pero madumi po siyang babae. Pero hindi po sa inos siya ng Panginoon. Pinapatawad po siya ng Panginoon. Kaya po, kung ano mga sasabihin lang sa kabila, ayoko nang magalit dahil ginagamit po siya, alam kong ginagamit po siya ni Taning para ipabagsak kami mag-asawa. Kaya gumagamit na siya ng social media, sinisiraan niya ang asawa ko. Naiyak lang ako na yung tao na huwag nang gamitin kasi sana huwag na lang isali kasi hapon yan at saka kapatid ng asawa niya, noong nagka-problema siya, lumapit siya na, kuya, gusto ko na makipag-iulit sa kapatid mo dahil yung ganito. Kaya nabiyak siya na, kung gusto mo, umuwi ka, payami kita ng pera, umuwi ka muna sa inyo para ka mapag-relax ka. Tapos, pinapapunta niya dito, pinasama ako, sige, magkape kayo ni Bernie. Tapos yun lang dahil sa basura, galit na sa akin kung ano yung pinagsasabi. At parating, halos, pag nakita niya ako araw-araw, ay, nandito pala yung demonyo. Ay, buhay pa pala yung demonyo. Tapos tayo, pag may kaibigan ako, nakakilala din mo. Oy, te, mabuti, hindi ko napasok dyan. Tapos wala namang alam yung kaibigan ko. Sabihin na, bakit? Bakit ako mapapasok? Kasi yung nakatira dyan, demonyo. Siyempre, ang mga demonyo, di ba, may mga apoy. Kaya sabi niya ng kaibigan ko, di ba pala diyan nagsisimba? Nung pumasok ng kaibigan ko to sa loob ng bahay, di ba pala diyan siya nagsisimba? Ngayon po lang, grabe pala siya magsalita. Ganun siya magsalita. Bayaan mo na lang. Pero iniiyak ko po yun na, dati kong iniiyak na, ang dali niya magsabi ng, hindi magaganda para sa akin. Tapos ngayon naman sa asawa ko. Pero, manalig pa rin ako sa Panginoon. Hihingi pa rin ako ng lakas ng sa Panginoong Isus na hindi ako gagawa ng masama, na hindi ako magsalita ng masama laban sa Kanya, na kahit anong sabihin niya, patanggapin ko. Kahit ang sabihin niya, hindi ako magagalit. Dahil, alam ko naman na hindi siya yan. Siguro nga sa galit niya, hindi ko alam kung ano ba ang galit niya sa akin, bakit siya naggalit sa akin. At sinabi niya na hanggang kamatayan, hindi na niya ako mapatawad. Okay lang po. Wala problema po sa akin. Hanggang kamatayan man hindi niya ako mapapatawad. Wala problema po sa akin. Basta ako, ang kinatakutan ko na hindi ako mapatawad ng Panginoon. Hindi ko na kinatakutan yung hindi niya ako mapatawad. Ang akin ay hindi ako mapapatawad ng Panginoon. Yun po ang aking kinatakutan, hindi ang salita niya. Siguro, yun lang po. At maraming salamat. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At sa lahat talaga maraming salamat sa iyo. Si Smiles, ang dami po.
Papasalamat sa iyo, Sis Miles. Talagang dahil sa iyo, Sis Janet, Sis Lady, sa mga salita niyo po. Talagang, ano ko yun sa puso ko, yung mga natutunan ko sa inyo, napakinggan ko sa inyo. Parati po yun nasa puso. Kaya, sa sarili ko na unti-unti akong nababago dahil po sa mga salita niyo, sa salita ng Diyos. Dahil pinag-arit po kayo ng Panginoon para mag-ahayo kayo ng salita niya dito sa lupa. Para yung mga tao na walang alam, wala silang alam sa mga ginagawa nila. Kayo po yung ginagawa. Para malaman po natin kung ano yung mga kasalanan natin. Kaya, pasalamat po ako sa Panginoon na ginamit po kayo. Kayo sa Janet ng Panginoon para po kami yung mga tao na tayo na may mga kasalanan na unti-unting baguhin po natin ang ating pagkatao na parati tayong hihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Yan lang po. Maraming salamat. Yes, amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you po. Amen. Hallelujah. Lahat po ng papuri sa Panginoon. Ano po? Arigato. Minasan, arigato. Arigato. Lolo Kazu, arigatou gozaimasu. どうもね、お世話様でした。ありがとうございます。本当に神様に感謝ですね。さっきの感謝します。さっきの御言葉は、ちょっとね、なんか、イマイージーですね。なんで迫害されているのに、なんで祝福されているのって書いてありますね。11ね。ね。sabi po niya kasi kanina. これはちょっと私もこれちょっとあれだ日本語訳が間違ってる。Yung pag translate kasi sa Japanese minsan parang iba yung malalim masyado kasi. Opo. Alam niyo po kung bakit? Sabi niya, 私たちのために私たちとこっちであなた方を罵り迫害し、あらゆる悪いことを季節の悪いことを、はい。その相手に対して悪いことを言って、で偽って告発する人たち hindi niya ba maunawaan na bakit tayo ay na-persecute, bakit tayo daw ay blessed? Sabi niya, hindi ba mali ang translation nito? Na-persecute na tayo. Blessed pa tayo? Sabi niya, bakit daw tayo masaya? Na-persecute na nga tayo, blessed pa tayo, masaya pa tayo. So, desu ne. 間違いじゃない。ちょっと日本語がやっぱり日本語にするとちょっと昔のあれだな、もう深いじゃなくてyung malalim, ano ba yung fukay? Fukay, opo. 深いだからちょっと通訳するとだから結局あれでしょ、罵ったり迫害したり悪いことをね、相手としてあの人は悪いことをやったどうのこうのって言ってる人っていうのは、そういう人たちっていうのは幸せにはならないで不幸になるわけですよ。はい。はい。だから反対で迫害しないでこう施しとかそういうのね、何番目だっけ7番目7。はい、verse 7daw po. 本当はそれはこれsa verse 7. Yun pong mahabang yun sa優しい人たちが幸せになれるけどね、相手を迫害したりいじめたりで相手はないことをね、まあうちらもそうだけどやられてるけども相手を貶めるために悪いことを言ったりね。Katulad nila, sila ngayon, sila ina-persecute. They, oo. ngayon, pero wala daw. Hindi ba
magiging masaya. Hindi sila magiging masaya. Ang tao pag yung parang ginagawa nila, yun nga yung sinasabi sa verse 7. yes. されている人たちに同情 Pala ang mga may maliit na あげる人たちに sapagkat makikita nila ang Diyos. 幸せが来る。 Mm. Ko mo ne, だからキリストからね、なんかはもう施しの神様だから、もう、施される人も施した人もハッピーになるねにします。ハッピーになれます。 Yes. Ano, kaya nga, i-explain mo na lang sa akin. Demo, tadashi desu ne, sore. Hakugai sareteiru no ni, nande, sa, blessed na, no? Saiwai ga aru. Bakit tayo blessed? Kasi po, we share the victory of Christ. Hakugai sareteiru no ni, shukufuku sareteiru. We are being persecuted, but then we are blessed. Akala niya sa verse 7, kasi nakasulat doon, kung sino lang daw yung merciful, sila yung magiging masaya. Sabi po sa verse 7. Totoo po talaga yon. Pero ganun din po ang nagaganap sa atin. Kaya nga blessed sila. Why are they blessed even though they are being persecuted? Kasi po, nakikita natin ngayon ang resulta. They are more victorious. Shori desu kara ne. Shori desu. We are victorious. Bakit? Honto no teki wa Satan. Honto no waruguchi yutteru hito wa Satan no dorei. Kung sino yung nagsasalita ng hindi maganda, they are slave of Satan. So tayo, hindi tayo slave ni Satan. Nakakapagpatawad tayo. Hindi na tayo sunod-sunuran. That's why we are blessed. Dakara, hakugai sareteiru no ni shiawase, shukufuku sareteiru. Nande ka to yuto, watashi tachi wa shorisha desu. We are victorious. Watashi tachi wa Satan no dorei janai. Satan no yutori wa shimasen. Desho? Dakara, shorisha. Blessed. Desyo? Kaya po tayo, kahit na tayo ay napipersecute, kahit na tayo, hindi na natin kailangan mag-fight back. Di po ba? Mukogai sareteiru kedo, demo tataka wa iranai. Kami-sama ga tatakateru watashi tachi no tame ni. Di ba? He is the one who fights for us. We don't need to fight back. Di ba? Dakara, yurusu koto wa dekimasu. Nande ka to yuto, mo, nauunawaan natin. Rikai dekimasu. Kami-sama no yurushi, ayo, wakateiru no de, dakara watashi tachi mo kanta ni yurusu koto dekimasu. Pero yung ibang tao, demo hoka no ito wa, dekimasen. Nande ka to yuto, blind. Di ba? Mumiyanai, nani mo miyanai, nani mo kikoinai. Shinri no koto. 見えないからあと頭の中はもう何も Rikai dekimasen. Kami-sama no ai to kami-sama no yurushi. 怒ってるだけ怒ってるだけ Kaya nga po, むやむやだけ kapag may, 許せできない kapag tayo, こっちは神様が信じてるからだから許してくれる yurusu koto wa dekiru. 神様代わりにだけどやってくれる。 Yes, kami-sama no mikotoba wa kairu chikara ga arimasu ne. 神様はいるんだけども、神様はいるんだけど、神様は実際にやってくれないから、だから向こうはそれはちょっと難しいんだよな。だから向こうはそれは向こうはだから信仰ですね。セータンだからデモンだからデモンのがここでもう口に過ごしてこっちのことはねだからそしたら相手にしないんだけど、だけど相手をやめさせるには、もうだから今回みたいにちゃんとと kaya wag na lang daw parang IT 弁護士 pag-iiwan lang daw wag na lang daw pansinin kung ano sila sabi Yes. Oo. Yarikaisu wa iranai. You don't need to fight back. 理解しはいらない。理解しない。神様がやってくれる。 Yes. やってくれる God will avenge for us. God will avenge for us. Hindi tayo.
Kami-sama ga yatte kureru. Watashi tachi janai. Ano po? And we are not alone. Kami-sama ga watashi tachi no tasuke ga kuru. Ne? Watashi tachi no tasuke ga kuru. Hindi tayo, jibun no chikara de wa naku, kami-sama no chikara. Hindi sa sarili nating lakas, sa lakas ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, bakit ganun? Nape-persecute na tayo, pero blessed tayo. Kasi nga, kung tutusin, mas malakas, mas malaking kakampi natin. Kaya nga sabi ko, grabe ang galing ng nagagawa kay ano. Imagine mo, sasabihan ka ng demonyo, kapit-bahay mo kasi, naririnig mo palagi. Tama yun sa... Sister-in-law po kami, si Jenny. Diba? Ang sakit. Kung sino pa yung kamag-anak mo, yung kapamilya mo, ka-relatives mo. Tapos, kung kapitbahay mo pa, lagi mo pang naririnig sinasabi sa'yo. Parang kahit hindi totoo talaga, ang sakit pakinggan. Ano po, ang sakit kasi galing pa sa taong na hindi mo ine-expect na ganun, diba? Pero, salamat sa Panginoon, sa salita ng Diyos. Ano po? Dahil nauunawaan natin ito. Dahil kung hindi natin ito nauunawaan, hindi natin mapapatawad. Katulad noon, di po ba? Sumasagot din siya, nakikipaglaban din siya, pero hindi niya kasi nauunawaan yun. Kaya nasasaktan din siya. But now that she understood, nagagawa na niyang mapatawad, nagagawa pa niyang maunawaan, at kaaawaan. Bakit po? Kasi siya ay alipin ng kaaway. Maiwa hunto ni tatakay-tay, ne? Iay mo, shitay, ne? Demo imawa mo, kami no kotobawa mo, jiyu ni sareta. Kami sama no, mi kotoba no okage de, jiyu ni sareta. No? Mo tatakay wa iranai. Yes, you are free. We are free indeed. We don't need to fight back. Ano po? Because the word of God, ano po, freed us already. Ano po, alam natin. Yun dyan, nandi mo, yuti mo, kasi nga ne, ko yung una, nandi mo, sabi kasi niya, kinisinay de, kahit ano sabihin niya na, bayaran ka mo, hindi naman ako, hindi ko kilala kita 30 years ago, kaya, kilala kita, kaya, hayaan mo siya magsalita ng, kasi nasasaktan ko noong una. Kaya nga, wala na po yun. Let God be the judge. Kapag Kristiyano tayo, ang judge natin si God lang. Ningen no sa bakiwa. Hindi na po ako nag-aalis. Yes. Babayaan ko po siya. Amen. Inala ko na lang na sana darating talaga ang panahon na ma-realize niya na hindi siya nagpapadala sa kaaway. Yes, alam mo, sa totoo lang po, talagang mas nakakaawa yung mga taong ganyan. Kasi sila yung tunay na alipin. Sila yung tunay na alipin ng kaaway. At sila ay bulag sa katotohanan. Ang dapat nating maramdaman sa kanila ay awa. Kaya tayo po talaga dapat nandyan tayo para sila din ay pagliwanagin. At kaya ganyan yan, kasi galit na galit ang kaaway. Kaya nga sabi niya, mortal na enemy hanggang kamatayan. Bakit po? Talagang ikamamatay yun ng taong ganun. Sa totoo lang. Kaya po dapat tayo hindi galit din ang maramdaman natin, kung hindi awa. Dahil kawawa talaga. Ikamamatay nila yon. Yung galit na yan sa puso na yan, naku po, hindi hanggat di mo nire-release yan. Kaya yung judge ng tao, hindi natin kailangan pansinin yan. Let God be the judge in our lives. Hito no, ningen no, sabakiwa. Kang kinay talaga eh. Irimasen, hindi na natin yan kailangan. Kami no, sabaki, dake. No? No, shika, irimasen. Yun lang. Yung judge lang ng Diyos, ang sabi mo nga okay lang na hindi niyo ako patawarin, basta mas natatakot ako na hindi ako patawarin ni God. Wow! Yun ang mahalaga sa atin. Kahit hindi ako patawarin, bahala siya. Basta ako, na mapapatawarin ako ng Panginoon. Kaya gaya parang sinasabi ko, anin ko naman pala yung mga ang ganda kong bahay, pag naman, madala ko ba yan? Mabitbit ko ba yan? Tapos pagdating doon, hindi naman pala ako makakasama ni Jesus, diba? Kaya, ang kailangan pala natin, yung dasal at yung magiging mabuting tao tayo. Yan pala kailangan natin sa mundo. Hindi yung mga, palang mga, yun nga po, mga
kailangan bumili ako ng Victon, kailangan bumili ako ng, hindi po yun pala ang Amen. kailangan natin sa buhay. Lalo na po ngayon, 3 years from now, magsi-16 na ako. Kaya talagang, Wow! hindi pa manuli ang ng Panginoon. Grabe, Sana po, sis. patawad niyo po ako sa mga kung ano man yung, ano ko. Pero pagdating po kasi sa pamilya ko talagang, lahat ng ano talagang, ano ko sa mga kapatid ko kasi wala na po kami magulang. Nagmamahalan po kami, wala kaming mga away-away na. Praise God, hallelujah. Kami, talagang mahal ko po yung mga aking mga kapatid. Kaya nagtatrabaho ako, yung baito-baito. Binibigay kasi ayaw ko pong parati lang hihingi din sa kay Kaso. Nagbibigay naman. Pero yung mga pang ano lang po nila, minsan pang bayad ng kuryente. Kaya minsan nagpapadala ako yung kulang yung pangbayad nila sa kuryente. May trabaho naman po yung kapatid ko doon. Kasi pinag-aral ko po yun. Pero nagbibigay ako, baka kulang naman. Kasi sabi niya, minsan ang taas kasi ng kuryente. Kaya nagbibigay ako. Amen, amen. Parati kong inaano na magmamahalan kami mga kapatid. Kasi wala kami mga magulang. Na hindi kami mag-aaway. May tampuhan man. Pero mamayang konti, gusto kong bati na rin kami kaagad. Amen. Kita niyo po kung paano ka na-bless. Una, sabi mo, nakalaya ka sana sa depression. Ngayon, masaya ka na. And you're 57 and yet, tingnan nga niya. That's the reflection of your heart. 1968, October 11. Kaya, Wow. kaya 3 years from now, 16 na ako sa October. Ay, nako. 57 pala. 57 na ako. Oh. Kaya, 3 years na lang, mag-16 na ako. Pero sino magsasabi? Di ba? Senior citizen na po ako. Pero tingnan nyo po, di ba? Nagre-reflect sa mukha ang puso. Kaya ngayon kung paano ka pinalaya ng Panginoon, stress-free, depression-free, di po ba? Nagre-reflect. Sabi nga sa Psalm 147:3, sahin natin, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. You are healed. Magaling na ang puso mo po. Kaya tingnan mo naman, nagre-reflect talaga sa mukha. Kung dati noon, kung ikaw ay laging lugmok, lagi kang depressed, Diyos ko, hindi makikita yung ngiti at yung ganda na yan sa iyong mukha. Kahit may pera ka, kahit anong meron ka, hindi yan makikita. Hindi yan magre-reflect sa mukha. Kaya anuman ang yaman na meron tayo dito sa lupa, talaga, hindi yan mababayaran. Kahit anong inom ng gamot, kahit na anong pahid mo dyan, hindi makikita yung glow sa mata. That ang tunay na ligaya. Dati kasi nasa pa ako na yata, lakas ko din kasing uminom. So, para kahit anong pagbibili ako ng mamahalin na sa shade or bakit kaya talaga hindi talaga yung mukha ko matanda na mukhang tingin ko nga parang may sungay ako sa bakit ganito? Parang ngayon nasabi ko, bakit kaya ganito? Pati mga kapatid ko, baliktad yata ang mundo pag mag-video kami. Baliktad yata ang mundo, te. Sabi ko, bakit? Ngayon na nung matanda, papalapit ka na mag-senior citizen, parang ang bata-bata mo. Di ba? Ano yan ng Panginoon yan. Sabi ko gano'n. Kasi pag wala ka na po palang galit sa puso mo, talagang makikita po talaga sa panglabas, yung labas ng kaniwan mo na, pag yung sa loob ng puso mo, wala ka ng galit sa kapwa mo, wala ka ng hinanakit sa mga tao na nananakit sa'yo, talagang matawad mo. Talagang nagre-reflect siya sa itsura mo na ay talagang mapakita mo ang saya sana pananipit ngayon. Parang nagbabago siya, parang bumata siya. Kasi naramdaman ko po yun. Lalo Yes. na yung depression. Yes. The heart shines through your face. Sabi po yan sa Proverbs 27:19. Sabi dito, as a face is reflected in water, so the heart reflects the real person. Diba? Proverbs 27:19. Ayan. Sa NLT version po. Sa NIV version, sabi niya, as water reflects the face, so one's life reflects the heart. O, diba? Sa NIV version po yan. Kaya talagang kapag nakita mo, kahit anong bihis niya, pero walang glow ang mata.
'Di ba? Parang walang sigla. Kung kailan nag-57, gumanda lalo, 'di ba? Nag-younger ang younger looking face pa. 'Di po ba? Kaya nga po sabi ng asawa ko noon nga pong Sunday, pagbaba na po niya ang sasakyan niya, tapos pinakyo niya ako. Sige, alam mo pa, yung nakita ko yung itsura niya, kasi siyempre nasa labas kami mag-asawa, kinuha ko yung sa post. Sabi niya, bakit gano'n ang itsura niya? Parang nakagano'n. O naman, hindi talaga ba't ang itsura niya pagbaba? Kasi gano'n talaga niya ako kaagad. Dalawang nakagano'n. Ba't ganyan? Parang hayaan mo na lang. Grabe, punong-puno ng galit. Kawawa naman. Ano po? Pati asawa ko nakita yung, hindi siya, parang hindi daw siya yung, parang hindi siya, iba yung mukha, parang nga daw Totoo po yan, totoo yan. Talagang kung galit nasa puso mo, magre-reflect yan. Wala ka pang sinasabi, galit na yung mukha mo. Talagang magre-reflect yan. Sabi nga po sa Proverbs 15:13, a peaceful heart makes a joyful face. Ngayon, your heart is at peace, you have a joyful face. Amen. Proverbs 15:13. Proverbs 15:13 po. A peaceful heart makes a joyful face. Kaya kahit sabihin mo, masaya ako pero hindi nagre-reflect. Masaya ako, may biton ako may biton akong bag. Pero hindi nagre-reflect sa mukha. Kasi, panlabas lang yung sinasabi, salita lang. Pero yung puso, hindi. And it will really reflect sa ating mga mata. Sabi nga po, our eyes are the windows of our soul. Di po ba? Kaya kahit anong salita mo na magaganda, kahit anong gawin mo panlabas, kapag hindi yan nagmumula sa puso, it will never reflects. Hindi yan makikita. Kaya nga pagdating mo pa lang kapag may galing ka sa trabaho, o kaya pagdating mo sa trabaho, wow, parang kita nila, no? Nagliliwanag ka. Kasi yung liwanag ng puso ng Panginoon. Parati ko pag tinatanong, minsan pag yung maliligo ako, yung parang tanga ako na, bakit kaya parang gumaganda ako? Ganun ang feeling. Bakit noon? Yes. Matanda na, bakit ngayon pa na matanda na, bakit noon parang iba yung iba yung, Yes. parang, yun pala po, madami pala akong galit sa sarili ko, madami pong punapunod ako ng mga sa utak ko. Kaya pala, pag kailangan pakawalan mo pala yun. Yes. Pakawalan mo, i-ano mo yun. Kasi, Amen. Yun, si Taling kasi yung yung nagbigay, si Taling ang laki noon na gusto kanya kunin, gusto kanya magiging, maisama kanya, maging masamang tao ka. Kaya, kailangan pala natin talaga na nakakapit po tayo sa Panginoong Diyos. Yes, imagine mo yun. Pininger ka niya, wala kang naramdaman because wala ka ng galit sa puso mo at na-release mo na siya. Na-release mo na. Diba? Tapos may kasunod pa ng, bayarang babae. Bayarang babae. Alam niyo po, Sis Beth, pag ganyan pag nakakarinig ka ng ganyan, total, wala na naman yung galit sa isip mo talaga, sa puso mo. Talagang ipag-pray mo na lang siya. Kasi, grabe po, alam mo, behind her, grabe, ang dami niyan. Parang ang dami talaga niyan. Meron akong isi-send mamaya na pelikula, panoorin mo po yan, Divination. Grabe, doon mo makikita. Sa YouTube meron yan I-search mo yan, Divination. Grabe, makikita mo kung paano yung kaaway, yung kampo ni Satanas, talagang nandyan siya. It covers you. Talagang bubulungan ka niya, itutula ka niya. Kaya, kawawa talaga ang mga taong ganyan. Grabe. Alam po yan ni Sis Miles, kasi sila po na magkakaibigan. Unang pa lang po, nakikita na kami ni Sis Miles na mayroon talaga, iba talaga, kaya iba talaga. Yung parang, una pa lang, hindi pa si Sis Miles, hindi pa siya nag-attend. Nung magkaibigan pa sila, may nakita na talaga siya, parang iba talaga. Kaya si Sis Miles na po siya unang niyan. Tapos nung ako din, siyempre, pati na kami magkikita, pati na kami kasama dahil nung kapatid yung asawa. Ako nakikita talaga na, di ba pag parati ka magsisimba, hindi dapat gano'n ang salita mo. Yung magagaling sa bibig mo, hindi dapat gano'n. Pero, ang galing pa lang sa simbahan, iba na yung mga kakasimba pa lang, ang baba pa lang sa sakyan.
nakita ko na yun, yung bayan ng babae. Tapos, yung daw, ano ko daw, bilasa na, yung ano na, kasi sa sobrang gamit na ng mga lalaki. Tapos, kung natin, umiiyak ako ngayon, pinagtawanan ko na lang. Amen. Ayan po, sabi po sa sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Watch your life and doctrine closely. Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Kaya nga po, yung sinasabi mo na nakikita mo na iba yung pumupunta, iba ang sinasabi, iba ang sinasabuhay. We should watch our life and doctrine. Yung mga binabasa natin, yung salita ng Diyos. Kailangan, yung sinasabi natin at sinasabuhay natin, pareho. Para hindi lang tayo, hindi lang sarili natin naliligtas natin, pati yung mga nakakarinig. Kasi, ganda ka nga ng ganda ng mga sinasabi mo, tapos iba naman yung sinasabuhay mo. So, hindi, at stake na yung salvation natin, pati yung salvation ng ibang tao, at stake din. Kasi, imbis na madala mo sila, na itutulak mo pa sila palayo sa Panginoon. So, talagang ingatan po natin yan. Amen? So, we need to be careful how we live and believe. Amen? Maraming salamat. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Let's selyuhan natin, saraduhan, lagyan natin ng takip, ang kaldero, bagong luto. Upang hindi ito manakaw ng kaaway, o hindi ito parang pagkain lang sa mesa, takpan, upang hindi madala ng, maagaw ng pusa. Amen. Johan, they can see you. Wait. Amen. Amen. Nagising na si Pogi. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Tenoto sama. Subete no mananda ko to. Kansya shimasu. Thank you so much, Lord, sa napag-aralan namin ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat sa buhay ni Sis Beth, Panginoon. Sa testimony kanyang pinahayag sa amin. God, truly it hurts. It's a word, oh God, but it really penetrates to our heart, to the deepest part of our heart, even to the soul and to the spirit. It hurts so much, oh God. Katulad ng iyong salita na talagang it's like a double-edged sword. It penetrates to our heart, to the deepest part of our soul and spirit. Ganon din po, Panginoon, ang salita ng tao, Panginoon. Patawarin niyo po, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na ginagamit ng kaaway upang kami, Panginoon, ay saktan. Intentionally, Panginoon. At tunay ngang nagpapagamit sa kaaway, God, they were blinded by their fears, by their pain, by their insecurities, whatever it is, oh God, that blinds them, oh God. Father, thank you so much for setting us free. Jiyu sarete kansya shimasu. Thank you so much, oh God, na kami ngayon ay hindi nabulag sa katotohanan. Miro ko to dekita. Kansya shimasu. Nakikita na namin, Panginoon, ang mga bagay-bagay. Maraming salamat na uunawaan na namin sila. Maraming salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, sa kapangyarihan mo. Miko to ba na chikarano o kagede. Maraming salamat, Panginoon. And now, we are the one, oh God, na gagamitin mo para sa kanila. Kami po, Panginoon, oh God. Kami, Panginoon, oh God, ang gagamitin mo sa kanila. Maraming salamat. Bigyan mo pa po kami, Panginoon, ng lakas, Panginoon, na sila din, Panginoon, ay madala namin, Panginoon. Magkaroon kami ng more compassion, oh God, sa kanila. Tulad po ng nangyayari, nagaganap ngayon sa testimony binahagi sa amin ni Sis Beth, oh God. Maraming salamat, oh God. It's your power. It's the power of your word, oh God. Dahil kung hindi sa iyong salita, hindi niya ito magagawa. Dahil sa kapangyarihan ng iyong pag-ibig, pangunawa, hindi niya ito, Panginoon, magagawa, Panginoon. Nawa, Panginoon, palakasin mo pa si Sis Beth, oh God. Hindi sakit
na ang mararamdaman niya kung hindi awa, Panginoon, at ang patuloy na pag-atake sa kanya araw-araw, ang mga salitang naririnig niya araw-araw, Panginoon, ang mga kasinungalingan, O God, we rebuke them in the name of Jesus. Protect them by your blood, O God. Hindi ito makapag-penetrate, hindi na ito kailanman magiging weapon ng kaaway. Kung hindi, it will be the revelation of her heart, O God. It's her cry, O God, that saying, help me. I'm slave of my enemy. I'm slave of Satan. And help me to be free from this, because even myself, I don't want to do this, but I'm a slave of my own fear, my own envy, my own hatred. This is her way of saying, help me. Yon ang makikita ni Mrs. Beth. Yon ang nakikita niya. Hindi naggalit ang nararamdaman niya, kung hindi awa. Dahil yon ang nakikita niya, Panginoon, na humihingi ng saklolo ang kanyang kaluluwa. But out of that words, O God, yun ang makikita niya. Maraming salamat, O God, sa buhay ni Sis Beth, na alam ko po marami sa amin ang nakarelate, dahil marami din sa amin sa tao sa paligid namin ang gusto kaming saksakin sa likod, batuhin kami ng harapan, Panginoon, lumalaban pa ilalim. But then, O Lord, hindi galit ang mararamdaman namin sa kanila, kung hindi awa, Panginoon, dahil sila mismo alipin sila ng kanilang sariling galit, inggit. Hindi po sila, Panginoon, O God, marunong magsabi ng help me, and it's their way of saying help me. I'm a slave of Satan. I'm a slave of my hatred, of my pain. God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng chances, O God, ng opportunity na maipahayag namin ang salita ng Diyos sa kanila, na maipadama namin sa kanila ang pag-ibig, ang kapatawaran, Panginoon. Thank you so much, O Lord, for creating this opportunity, for creating, O God, these situations, O God, na magagamit namin, Panginoon, upang sila, Panginoon, ay maakay namin palapit sa inyo. Kung paano mo kami pinalaya, kung paano mo kami binigyan ng kapayapaan, ng kaligayahan, yun din po ang nais naming iabot sa kanila, ipahayag sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa sa mga kapatiran ko na nandito, walang isa man sa amin, O God, ang hindi nakarelate. Dahil lahat kami, Panginoon, meron kaming tao, Panginoon, meron sa aming tao na hindi kami matanggap, hindi kami maunawaan, nais kaming ibagsak, nais kami, Panginoon, labanan. At alam ko po na hindi kami yon. It's the enemy behind them that doesn't want, O God, to accept the light that shines from our eyes, our heart, the words that come out from our mouth, O God, and it's your word, O Lord. Yun ang ayaw nila. Ayaw nilang maliwanagan sila. Ayaw nila, nasisilaw sila. But then once they allow, O God, this light, breakthrough will come to their lives. At tunay nga po, magiging magkakapatid kami sa liwanag. Maraming salamat, Panginoon. Shine your light upon them, O God. Gamitin niyo po kami from the little light, O God, na nagmumula sa amin. Pag nakapasok ito, Panginoon, your light, the greater light, will be covered, O God, mabu-covered, Panginoon, ang kanilang mga buhay, at tunay na sila din ay maliligtas, and they will see where they are at. They are in the edge. Nasa gilid na pala sila ng bangin, Panginoon, at malapit ng mahulog. Kaya wag niyo pong hayaan na tuluyan silang mahulog sa bangin na ito. Liwanagan niyo na po ang kanilang mga puso't isipan, ang kanilang mga buhay, bago pa man dumating ang panahon na sila po ay mahulog na dito. Maraming salamat po sa pag-ibig. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa mga instrumento na gagamitin mo sa kanilang mga buhay, O Lord. Hindi man kami, kung ayaw nilang tanggapin, allow the blessed situation, O Lord, so that they will be saved. Allow other people, O God, na magamit mo, Panginoon, para sila ay maligtas. Snatch them from the yung sakuko ng kaaway, Panginoon, sa pangil ng mga
leon, Panginoon, sa pangil ng kaaway, O God. Snatch them away. Kung ayaw nilang kami ang maging instrumento, let it be the blessed situation, let it be other people. It doesn't matter who's going to use by you, O Lord. Ang mahalaga, sila ay maligtas. Hallelujah. Skute kudasai, iyashte kudasai, skuatete kudasai. Save them. Save them, heal them, O Lord. Maraming salamat, O Lord, sa buhay at sa sitwasyon na gagamitin mo para sa kanila. Maraming salamat po. Samahan niyo po kami sa umagang ito, sa araw na ito. Panginoon, anuman ang sitwasyon na naghihintay sa amin, I know, hindi namin kailangan lumaban, hindi kami kailangan, Panginoon, na pagtanggol ang aming sarili. Sabi mo nga sa Exodus 14:14, dapat manatili lang kami because you are the one who will fight for us. Hallelujah. Maraming salamat po. I pray, O God, that this day will be a productive day, a blessed one, O God, because of your word. Hallelujah. We believe that we are protected by your blood, and we believe that angels are around us, protecting us. Hallelujah. And no harm can happen to us, and not even one na mga kampo ni Taning makakalapit sa amin. Maraming salamat po. To God be all the glory, and this I pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat, Sis Beth, at maraming salamat sa mga kapatiran na kasama namin ngayon and even online. Sino po ang kasama natin? Sis Cathy, Sis Eden, Sis Janice. Maraming salamat po. At sa mga manunood pa later on, kung paano ka kumilos sa amin, ganun din po ang pagkilos mo sa kanila powerfully. Ayan po, to God be all the glory. Lahat po ng kapurihan talaga ay sa Panginoon lamang. At tayo po, mga beneficiaries lamang. Ano po? Tatanggapin natin ang mga benefits na ito from the Lord. Hallelujah! Thank you so much po, mga kapatid. Maraming salamat, Sis Beth, sa iyong buhay, sa pagtitiwala sa amin ng iyong testimony. At tunay nga po na ang kapangyarihan ng Panginoon ay tunay na nasasaksihan at nararanasan ng bawat isa. Hallelujah! Kaya naman lahat ng papuri ay tanging Kanya lamang. At tayo po, magpagamit din tayo para sa kaligtasan din ng ibang tao. Amen po. Maraming salamat. To God be all the glory. Sino po ang nais magbahagi? Alam ko po, nasa puso ninyo, nag-uumapaw at nais. Ano po? Nais na magbahagi. Grabe. Sabi pa nga ni Lolo Caso kanina, hindi ko, parang mali yata itong Bible na persecute na, blessed pa. Di po ba? Yung pala, because we are victorious through Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hindi na tayo alipin ng kaaway. We do not react the way Satan wants us to react. Ano po? Maraming salamat. We are free indeed. Control na natin ang ating sarili. Control na natin ang sitwasyon because of the goodness of God. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po. Honto ni watashi tachi wa shori sha desu. Yes, we are victorious. Hallelujah. In Jesus' name. Yes, Kristo no namay. Amen. Hallelujah. Sige po. Kung yung ibang mga kapatiran natin, nauna na, may mga work sila. Amen. Pero tayo po, sa may mga time pa, you can share and you can stay with us. Amen po. To God be all the glory. Amen and amen. Ayan po. See you po muli bukas ng umaga at bukas ng gabi uli sa JSM. God bless you po.